Tumitindi ngayon ang tensyon mga tol sa pagitan ng Amerika at saka ng Germany. Hindi na nagiging maganda relasyon nila mga tol mula nga nung sumiklab itong Iran war at hindi tumugon ang Germany o isa sila sa mga hindi tumugon mga tol dito sa panawagan ni Trump. At ngayon merong sinabi ang Germany na ikinasama ng loob ni Trump kaya ginawa ngayon ni Trump itong mga pag-uusapan natin ngayon. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mula rito sa UNTV News and Rescue mga kapatid, planong bawasan ng Amerika ang puwersa nila dito sa Germany. At ayon nga rito mga kapatid sa report, may mga pahayag si US President Donald Trump laban kay German Chancellor Friedrich Merz, no, kaugnay ng posisyon nito sa digmaan ng Iran at Amerika mga tol. Panoorin natin itong balita, samahan ninyo ako. Pinag-aaralan na ng Estados Unidos ang posibleng pagbabawas ng libu-libong sundalong Amerikano sa Germany. Sa post ni US President Donald Trump, sinabi nito na ang desisyon ukol sa troop levels ay maaaring ilabas sa mga susunod na araw habang patuloy na sinusuri ang sitwasyon. The United States is studying and reviewing the possible reduction of troops in Germany with a determination to be made over the next short period of time. Thank you for your attention to this matter. Maaaring ilabas sa mga susunod na araw habang patuloy na sinusuri ang sitwasyon. Ang pahayag ng US President ay ilang araw matapos sabihin ni German Chancellor Friedrich Merz na hindi niya nakikita ang malinaw na estratehiya ng Amerika sa digmaan laban sa Iran. Nako masakit para kay Trump yun. Americans clearly have no strategy. And the problem with conflicts like this is always that you don't just have to go in. Wala daw strategy ang Amerika mga tol. Hindi daw ito basta-basta tirada ka lang ng tirada, kailangan may estratehiya ka. So sabi rito ni German Chancellor Friedrich ay hindi niya nakikita ang strategy ng Amerika dito sa patungkol dito sa digmaan ng Iran at ang Amerika. So kinasamayan ng loob ni Trump at ngayon inanunsyo ni Trump na sa mga susunod na araw ay yun nga, pinag-aaralan daw nila at nire-review yung pagbabawas ng tropa ng Amerikano, mga sundalong Amerikano dito sa sa Germany. You also have to get out again. We saw that all too painfully in Afghanistan for 20 years. We saw it in Iraq. So this whole affair is, as I said, ill-considered, to say the least. Binanggit din ni Merz na mukhang nahihirapan ng US at pinuri ang Iran sa galing nito sa negosasyon. Nako, napuri ang Iran at nainsulto ang Amerika mga tol. Kaya pala ganitong decision ngayon ni Trump. No? May plano na siyang pagbabawas ng puwersa ng Amerika sa Germany dahil maghusay daw ang Iran sa pakikipagnegosasyon. At the moment, I cannot see what strategic exit the Americans are now opting for, especially as the Iranians are obviously negotiating very skillfully, or rather, very skillfully not negotiating, and letting the Americans travel to Islamabad only to leave again without any results. An entire nation is being humiliated. An entire nation is being humiliated. Ibig sabihin mga tol, yung buong lahi, no, nation ng Amerika is na-humiliate, no? Dahil pupunta sila doon sa Islamabad, babalik sila nang wala man lang dalang kasunduan. Sa kabila ng patuloy nilang panggigipit, sa kabila ng patuloy nilang pressure dito sa Iran is wala silang nakukuhang negosasyon o wala silang nakukuhang deal, no, dito sa Iran. Yun ang sinasabi rito ni German Chancellor Friedrich. Gusto ko makuha yung inyong reaksyon tungkol dyan mga tol. Pwede kayo magbigay ng komento ninyo. Tuloy natin to. Tinuligsa naman ni Trump ang mga pahayag ni Merz at sinabing mali ang pananaw nito sa sitwasyon. Giit ng US President, mas dapat pagtuunan ng pansin ng Germany ang sarili nitong mga problema. Eto na. The Chancellor of Germany should spend more time on ending the war with Russia, Ukraine, where he has been totally ineffective. Bumawi si Trump mga tol. And fixing his broken country, especially immigration and energy, and less time on interfering with those that are getting rid of the Iran nuclear threat, thereby making the world, including Germany, a safer place.
President Donald J. Trump. Yung tinatawag niyang wag na daw silang makialam, etong Germany, wag na daw silang makialam o mag-interfere, mga kapatid, doon sa mga tao na gumagawa ng paraan para alisin etong nuclear threat at maging ligtas daw ang buong mundo, kasama na ang Germany, no? Kumbaga tinutukoy ni Trump doon is sila, yung Amerika, mga tol. Sila ang gumagawa ng paraan para daw mawala etong nuclear threat ng Iran. Tulad ng imigrasyon, enerhiya at ang digmaan sa Ukraine. Sa kasalukuyan, umaabot sa higit 36,000 na US troops ang nakabase sa Germany, 36,000, napakarami din nun na siyang pinakamalaking presensya ng Amerika sa Europe. Oh. Marami sa mga ito ang nakaistasyon sa mga mahalagang base tulad ng Ramstein Air Base na may malaking papel sa mga operasyon ng US sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi ito ang unang beses na pinag-isipan ng US ang pagbabawas ng troops sa Germany. Noong 2020, may kaparehong plano na ilipat ang 12,000 sundalo, ngunit ito ay hindi na ipatupad matapos tutulan ng Kongreso at ibasura ng sumunod na administrasyon. Okay, so iba-iba ang administrasyon din kasi, no? Sa panig naman ng Germany, sinabi ng mga opisyal na handa sila sakaling matuloy ang pagbabawas ng troops at patuloy ang koordinasyon sa loob ng NATO upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon. Medyo hindi na rin din kasi maganda ang relasyon ni Trump sa NATO, no? Ilang beses niya nang tinatawag na paper tiger ang NATO eh. Binigyang diin ni Merz ang kahalagahan ng Transatlantic Alliance sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Joanna, Dahil nga sa paghingi ng tulong ni Trump, no, sa puwersa ng NATO para dito sa Iran. Sabi nga gano'n ni Trump, bakit kami gumagastos ng $1 billion para sa NATO? Pero kapag kinakailangan naman namin sila is wala naman sila. 'Di ba? Ngayon, ang tanong mga tol, totoo nga ba? Ikaw, nakikita mo din ba kung ano yung nakikita ni German Chancellor Friedrich Merz? Kasi balikan natin ang sabi ni German Chancellor Friedrich Merz, hindi niya nakikita yung strategy ng Amerika dito kontra sa Iran. Basta siguro ang nakikita niya lang is parang laging puwersa. Puwersa. Kumbaga parang lumaban ka sa boxing, wala kang strategy, basta magaling ka lang sumuntok. Malakas kang manuntok. No? Kung tatama, pero wala kang strategy kung paano mo ina-knockout talaga yung kumbaga kung paano mo matatalo yung kalaban. Basta malakas ka lang manuntok. Pero syempre, hindi kayang talunin ng malakas lang manuntok yung taong magaling umilag o kaya magaling sa strategy. Halimbawa, sige, suntok ka lang na suntok, papagurin kita na papagurin. Pag napagod ka na, saka ngayon kita babakbakan. Parang ganun mga tol, strategy kasi tawag dun eh. Ngayon, ang sabi rito ni German Chancellor Friedrich is wala daw strategy o hindi niya nakikita ang estratehiya nitong Amerika. Ano sa tingin ninyo mga tol? Ano ang inyong masasabi doon at tila na insulto doon si US President Donald Trump, no? Pwede ka magbigay ng iyong sariling komentaryo sa ibaba mga tol, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.